So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castilla and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is sex and glory. So, sinasabi na sex is not ultimately about human pleasure but about God's glory. When expressed within marriage, it reflects His design of love, faithfulness, and fruitfulness. The misuse of sex dishonors Him, but the right use magnifies His wisdom and goodness. As with every part of life, sex must be lived out in a way that exalts Christ and displays the beauty of the gospel. So, ayon po sa Hebrews chapter 13 verse 4, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexuality immoral. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi po ito na sex is meant to honor its creator. So, ang sex ay hindi lang para sa pleasure o saya. Ito ay ginawa ng Diyos. Kaya dapat natin ito gamitin para parangalan siya. Ibig sabihin, hindi basta-basta lang ginagawa. May kabanalan ito dahil Diyos ang lumikha nito. Next is, sex must be done in God's way. So, may tamang paraan ng Diyos kung paano dapat ginagawa ang sex. So, sa loob ng kasal or marriage lamang. Kapag sinunod natin ang paraan niya, doon lang natin maranasan ang totoong pagpapala or blessing. So, next naman po is, sex is holy and we have a duty to keep it holy. So, banal po ang sex at responsibility natin na panatilihin itong banal. So, hindi ito laro o libangan. Ito ay sacred. Dapat na rin itong igalang at protektahan mula sa kasalanan. So, next po, sa applications naman, love your partner by keeping sex holy. So, kung mahal mo ang partner mo, piliin mo mag-irespeto siya at hintayin ang tamang panahon or kasal. Hindi mo siya ilalagay sa sitwasyong magdadala sa kasalanan. That's true love. And learn not the hard way, God's way. So, learn not the hard way, but God's way. So, sumunod na agad tayo sa paraan ng Diyos dahil ito ang mas mabuti, mas safe, at mas nakapagbigay ng tunay na joy. Next is lead your partner to a glorifying relationship. So, bilang boyfriend, girlfriend, asawa, maging leader ka sa relasyon niyo na sumunod sa Diyos. Turuan natin ang isa't isa na magpakabanal, magdasal at umiwas sa tukso. Gamitin ang relasyon niyo para luwalhatiin ang Diyos. And alam po, maraming salamat.